So ayan guys, welcome to my YouTube channel, no? So may isang viewers tayo na nagtanong kung paano ko ba daw ginagawa yung puhunan ko kahit utang is puno pa rin yung paninda ko, di ba? Ayun na. Paano ko daw ginagawa na bakit puno pa rin yung sari-sari store ko kahit utang? So eto guys, may mga ginagamit kasi akong technique sa aking sari-sari store na gusto ko rin i-share sa inyo kahit utang ang iyong puhunan, still pa rin yung tindahan nyo puno pa rin. So ganito yung ginawa ko guys. So matagal ko na itong ginagawa guys. Ayan. Sabi ko sa inyo yung sikreto. Ayan. So excited na ba lahat? At kung hindi pa kayo nakasubscribe guys ito sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga video ko guys. So, medyo malabo yung no. So gumawa ako ng pattern, hindi yung sarili kong resibo, yung ipapakita ko sa inyo guys, no. Halimbawa, so for example guys, nag-credit kayo, no? Nag-credit kasi mas magandang utang guys is talagang installment, no. Ang nagbibigay ng mga utang na installment is ang mga bangko. Pumunta kayo sa mga pinakamalapit na bangko, no? Maraming magtatanong diyan, no. Pumunta kayo sa mga bangkong pinakamalapit sa inyo guys. Doon po kayo magtanong ng about personal loan yung sasabihin mo guys, no? Lalo na ikaw, matagal ka nang nagninegosyo at utang yung puhunan mo guys, no? Ay wait lang guys. Karamihan pala dito, alam na yung pangungutang kasi diba, yung mga nanonood dito, alam ko manonood dito yung may mga utang din. So like nyo naman ako kung tama yung pinagsasabi ko kasi base lang ito bali sa experience ko guys. Pero nakikita nyo naman, diba, nag-okay yung tindahan ko. So, ang ginawa kong formula guys, lagi kong sinusulat yung magkano ba yung inutang ko guys, no? Ganun yung ginagawa ko. So, example lang to. Wait lang. So, ito, makinig. Halimbawa, no? 100,000 yung inutang mo, no? So sa 100,000 na yun, ang kinuha ko lang lagi guys is 15%. So sa 100,000 guys, 100,000 times 15%. So meron kang tubo dyan na 15, no? 15,000 guys ang tubo mo dyan. So magkano ang installment? Halimbawa lang ito example, ang installment ng 100,000 mo in 36 months is maximum na 29999 ganun guys, no? So eto na, dito papasok ngayon yung paglilista mo ng benta mo. Dapat kung stable naman yung sari-sari store mo guys at good condition naman siya, maraming bumibili, okay yung bentahan, no? Pwede kang mangutang na ganung halaga, no? Pero kung maliit lang naman yung kailangan punan, pwede rin to guys. So, eto guys, naglilista rin ako ng mga benta ko. Yan, hindi ko na masyadong ipapakita guys, no? Kasi syempre, minsan umaabot nga ang sales natin ng 3,000, 4,000, 6,000, 3,000, no? Kaya mong bayaran. So, sa isang buwan, 2,999 divide into 30 days. So, ang araw-araw mo lang is 100 pesos, hindi mo pa ba kayang bayaran yun? Oh, di ba? Nagulat ka rin guys, no? So ganun talaga, medyo malaki din talagang magpatubo si bangko. Pero nga, yun nga, nagagamit natin ng paulit-ulit yung pera natin. Ay, yung pera nila, di ba? Paulit-ulit na din tumutubo ito. So sa 100,000 na yan guys, may mabibilihan ka ng mabibilihan, di ba? Mabibilihan ka ng mabibilihan, mapupuno yung sales mo. No? Imposible naman, eto lang yung bibilihin mong produkto. Ang pinupunto ko dito guys is sa loob ng isang buwan guys, hindi pwedeng isang beses ka lang bibili. Nai-imagine mo ba yun? Yung 100,000 is tumubo ng tumubo. At ang pinakamahalaga dito guys, para din hindi makain ng makain yung inutang mo guys, no? Ilagay mo yung expenses mo. Like dyan. Ilalagay ko rin yung expenses ko guys kasi dapat nilalagay mo yung expenses mo guys, no? Para hindi ka kuha lang sa sari-sari store kasi dapat ganito guys. Ang pera lang talaga ng sari-sari, dapat pera ng sari-sari store. Kung ginagamit nyo to pang sa bahay nyo, pang araw-araw nyo, ilista mo yung mga kinukuha mo para alam mo ngayon, no? Alam mo ngayon na sumusobra ka na.
maganda talaga ang may listahan guys. Para sa akin, kahit sumakit yung ulo nyo, ilista nyo kasi nakakatulong ito para pagpapa-improve ng sari-sari store. Lalong-lalo na ikaw, may utang ka. Dapat kasi, kaya karamihan kasi, kaya bumabagsak din dahil sa utang kasi ganito guys. Yung mga lending kasi guys, is napakalaki ng mga tubo-tubuan yan. Diba? Kung araw-araw ka nagbibigay ng yung arawan na utang, ayun para sa akin, hindi maganda yung arawan na yung nagbabayad-bayad ka. Ang maganda yung installment talaga. Pumunta ka sa mga pinakamalapit mo na bangko guys. Tutulungan ka nila kung paano ka. Lalong-lalo na pag matagal ka na may bangko dyan, no? Wait lang, nabibili. So, yun na nga guys. Ganun yung ginagawa kong tactic sa kahit utang yung puhunan natin guys. Napapa-improve pa rin natin yung sari-sari store natin. Para sa akin talaga, importante kapag utang talaga guys, ilista mo yung mga expenses mo. So, eto na nga. Sa 15,000 na yung natubo mo, 299 lang yung ibabawas mo. Di ba? Ang dami pang sobra-sobra. Mababayaran mo ngayon yung mga bills mo dyan. O, di ba? Na kapag bigay ka pa kay mama, ganun yung pinakamaganda sa sinabi ko, di ba? So, eto guys, disclaimer based on my experience lamang itong mga pinagsasabi ko. Dahil pinapakita ko kasi ayoko rin kayo na may utang kayo, nahihirapan kayo, no? Kasi bakit naman kasi nalulubog yung isang tindahan, no? Kasi nga, ang minsan nagkakamali, yung mga expenses kasi minsan natin, over na, hindi nyo nadidetect. Kailangan talaga nililista natin yung mga expenses natin, no? Pwede naman tayo mag-enjoy, di ba? I-budget lang natin talaga guys. Ayun yung pinaka-importante sa pagsasari-sari store kung utang yung puhunan mo. Diba nakakaloka? At kung hindi ka pa nakasubscribe guys, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga ganap-ganap ko lang dito sa akin sari-sari store. Ayun yung pinakamagandang sinabi ko sa inyo guys kung utang yung puhunan nyo, no? Kasi may nagtanong sa akin, madam, tagal-tagal ko nang umutang, wala pa rin improvement yung sari-sari store ko. So may mali kang ginagawa. Dapat habang patagal ka ng patagal sa pagsasari-sari store, nakukuha mo yung mga technique na tulad ng ginagawa ko. Hindi naman sa ako guys sa nagmamayabang kasi nagawa ko rin to dati sa pagsusupervise ko rin talaga guys. Yung mga ganito, mga inventory, no? So sana makatulong itong vlog na to kung ikaw may utang ka, tulad ko may utang ko, na ginagawa ko rito, yung sales report ko talaga guys, ginagawa ko. Kahit hodang pagod ako niyan, puyat ako niyan, gagawin ko talaga yan. Ayan guys. Ayan halos araw-araw naglalagay ako ng sales ko. Ayan. So, kayang-kaya, no? And then, ito, bibigyan pa kita ng clue. So, kung gusto mong mangutang, ito yung mga pinakamababait na bangko, di ba? So, punta ka kay unang-una, ang pinakamabait na bangko, si Metrobank. O, depende yan Metrobank, BPI, PS Bank. Ayan, ang mga bangkong para sa akin guys mababait. Kasi madali lang talaga, lapitan sila. Ayan guys, so ayun yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung matagal ka na may bank account, so matagal ka na nagdinegosyo, DTI, kung ano man permit, ipakita mo sa kanila. Ayun, personal loan yung sabihin mo guys. So tamang-tama yun sa darating na Kapaskuhan para merong pangpuhunan at gawin mo tong ginagawa ko. I'm sure hindi ka mauubusan ng puhunan sa iyong sari-sari store. Ayun lang, napakasimple lang guys. Pero yung profit na 15% na yun guys, hindi mo muna pwedeng kunin-kunin, no? Hindi mo muna, irolyohin mo pa siya ng rolyohin para tumaas pa. Kasi bakit 15% lang yung kinukuha ko guys? Kasi nga, maximum talaga ng bentahan at tinutubo ng sari-sari store is 20% above pa nga, di ba? So ayun yung magandang balita guys, no? Bakit 15%? Para ngayon lumaki pa yung puhunan mo guys sa sari-sari store. So sana guys naiintindihan nyo please like, share, and subscribe. Kung naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko, comment down below lang guys mga tanong-tanong nyo or whatever, no? Magtanong lang kayo sa baba ng aking video. Maraming salamat po. Nagtitrending po yung 143K na binili po, laman po ng ating sari-sari store. Maraming salamat. May bibili po. Bye-bye po. Thank you for watching. Bye-bye.